Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Matthew ay born and raised sa state ng Massachusetts. Siya ay merong nag-iisang kapatid at naiulat na nagkaroon siya ng normal na buhay. Ngunit katulad ng karamihan sa atin, habang siya ay lumalaki, ay naramdaman niya ang pagdami din ng responsibilidad at kasabay niyan ay ang pagsulputan naman ng iba't ibang problema. Sa kadahilanan na bawat isa sa atin ay magkakaiba, ay iba-iba din ang pag-atake natin sa buhay at paghawak sa problemang dumarating. Ang ilan sa inyo ay maaaring nagbabakasyon para mag-unwind. Ang ilan ay lumalabas para uminom ng mainit na kape sa coffee shop o kaya manood ng sine o kung ano-ano pa. Ngunit para kay Matthew, ang problema ay kaya niyang harapin gamit ang alak at droga. Pero ang problema sa pamamaraang yan, paggising niya ay nandoon pa rin ang mga issue na kinakaharap niya. Kaya sa desperado niyang pagtatangka na magsimulang muli, nangako siyang hindi na iinom ng alak o gagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang kanyang mga magulang ay sinuportahan din ang kanyang desisyon na lumipat sa state ng Florida. Doon ay kasama niyang nagtrabaho sa isang construction company ang kanyang kapatid na lalaki. At para hindi siya matukso na bumalik sa dati niyang mga bisyo, ay naging madalas ang paglabas ni Matthew at kung siya ay merong libreng oras, ay lagi mo siyang makikita na nag-hike kasama ang kanyang mahal na aso. Sa ganda ng takbo ng kanyang buhay ay nagawa niya ring mabili ang bahay na ito na makikita sa Riverview na isa sa maayos na lugar sa Tampa, Florida. Pero ang pagbagong buhay na ginagawa ni Matthew ay hindi magtatapos sa happy ending. Dahil noong October 18, 2019, ang wala ng buhay niyang katawan ay matatagpuan sa tabi ng pool ng sarili niya mismong bahay. Ang pamilyang Tressler na nooy bumabiyahe na patungong Florida ay naisip na maaaring bumalik muli sa pagkadurugista at alcoholic si Matthew. Kaya agad nabuo ang teorya na maaaring ito ay naaksidente. Ngunit mabilis nilang isinantabi ang anggulong yan nang makatanggap sila ng tawag mula sa isang detective. Ibinahagi nito na ang nangyari sa 25 taong gulang na binata ay hindi aksidente dahil ayon sa medical examiner, ito ay nagtamo ng iba't ibang mga sugat at ang tumapos sa buhay nito ay ang malalim na saksak sa kanyang likuran. Ang balitang yan ay kinagulat ng pamilyang Tressler, ngunit kahit gusto nilang malaman pa ang ibang impormasyon, ang detective ay hindi na nagbigay ng karagdagang detalye dahil gumugulong pa ang investigasyon. Pero ayon sa mga lumabas na ulat, kaya pala nalaman ng emergency services ang sinapit ni Matthew ay dahil sa tawag na ginawa ng isang tao sa 911. 911, what is your emergency? I woke up on my boyfriend. He was outside this morning. He's cold. He's gone. Ang taong yan ay kinilalang ang 26 na taong gulang na si Melissa Turner. Ilang minuto pagkatapos niyang ibaba ang tawag na yan ay mabilis na rumisponde ang mga medic. Pero dahil sa klarong hindi aksidente ang nangyari, ay tumawag ang medic sa mga otoridad. Pagkatapos kuna ng paunang salaysay si Melissa at klaro na hindi talaga aksidente ang nangyari, ito ay kusang sumama sa mga otoridad para sa interview. Sa usapan ay nalaman ng mga otoridad na ito pala ay nobya ni Matthew. Ang 26 na taong gulang na dalaga ay born and raised sa Florida. Noong panahon na sikat pa ang app na Tumblr, ito ay madalas na mag-upload ng mga litrato bilang isang cosplayer. Kung ang kanyang mga taga-subaybay ay laging pinupuri ang kanyang itsura, ang hindi naman nila alam ay hindi laging confident si Melissa sa kanyang pangangatawan. Ayon sa report, noong ito ay nasa high school, si Melissa ay madalas tuksohin dahil sa kanyang timbang. Kaya nang siya ay makagraduate sa halip na magmukmok at kaawaan ang kanyang sarili, ay pumasok siya sa gym at sinigurado niyang kumain na masustansyang pagkain. Sa tiyaga at kanyang dedikasyon, hindi nagtagal, halos 45 kilo ang nabawas sa kanyang timbang. Si Melissa ay naging confident at sa isip niya ay para siyang isang bagong babae. Ang bagong kumpiyansa na kanya nararamdaman ay ginamit ni Melissa para ipakita sa mga tao na kung kinaya niya ay kayang-kaya din ng ibang mga tao ang ginawa niya. Ngunit ang motivational account na kanyang ginawa para hikayatin ang mga taong magpapayat
ay unti-unting nagbago. Ang mga litrato niya sa loob ng gym ay napalitan ng kanyang pagko-cosplay. Pero sa pagdaan ng panahon ay napansin ng iba niyang mga taga-subaybay na tila nagiging madilim na ang mga tema na ginagawa niya. Ngunit hindi doon tumigil si Melissa dahil dinala pa niya sa next level ang lahat nang malaman niyang maaari siyang kumita sa internet. Doon ay wala siyang hiya na ipakita ang pinaghirapan niyang katawan upang makakuha ng atensyon sa mga tao na magsusubscribe sa kanyang account. Mula sa mga papang-akit niyang larawan, kalaunan ay gumawa na rin siya ng video kung saan kasama niya ang iba't ibang mga lalaki. Hindi ko na ilalarawan o sasabihin ang kanilang ginawa dahil 100% akong sigurado na alam mo na naman ang nangyayari kung ang description ng video ay adult film. Sa loob ng ilang linggo ay naging masaya si Melissa dahil bukod sa kumikita na siya, ay nakakakuha na rin siya ng atensyon na kailanman ay hindi niya naranasan. Marahil ang iba sa inyo na may konserbatibong pananaw ay huhusgahan ang pagkatao ni Melissa. Ngunit para sa dalaga hanggat masaya at wala siyang tinatapakan na tao, ay ipagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa. Total, isa lamang siya sa 3.78 milyon na mga kababaihan na creators sa OnlyFans. Sa ganda ng kitaan ay kaagad iniwan ni Melissa ang dalawa niyang part-time job at naging full-time creator siya. Nasaan ka mo si Matthew sa ekstenang ito? Ayon sa ulat, ang dalawa ay nagkakilala noong 2017 sa online dating app na Tinder. Pagkatapos na kanilang unang date ay naulit pa yon ng ilang beses hanggang sila ay opisyal na naging magkarelasyon. Ang noong 24 na taong gulang na si Melissa ay hindi itinago ang totoo niyang trabaho. Kaya si Matthew ay hindi rin nahiya na ibahagi ang kanyang nakaraan na siya ay minsang addict at alcoholic. Ang dalawa ay nagkamabutihan at para sa kanila ay hindi na sila maghihiwalay pa. Kaya noong 2019, bagamat hindi pa sila kasal, ay nagdesisyon ng mga itong bilhin ang single-family type na bahay na ito na makikita sa Riverview, Florida. Yan ay merong 4 na kwarto at 2 banyo. Kasama nilang nanirahan dyan ang kanilang mga aso't pusa. Ngunit ayon kay Melissa, ilang buwan pa lamang mula na makalipat sila sa bahay na yan, ay unti-unting lumabas ang totoong galing ni Matthew at bumalik din ang pagiging lango nito sa alak. Nang gumugulong na ang investigasyon sa pagkamatay ni Matthew, ang isa sa mga anggulong tiningnan ng mga otoridad ay maaaring si Melissa ay merong obsessed na taghanga. Ngunit ang anggulo na yan ay hindi na nila sinundan pa pagkatapos nilang ma-review ang bawat CCTV footage sa loob at labas ng bahay ng dalawa. Ilang araw lamang pagkatapos itahas sa homicide case sa pagkamatay ni Matthew, ang mga investigador ay inaresto ang live-in partner nito. Nang magsimula ang paglilitis, ipininta ng prosecutor na narcissistic, mapangmanipula at kinontrol ni Melissa ang bawat aspeto ng buhay ni Matthew. At upang suportahan ang sinabi niyang yan, ay iniharap nila ang kapatid ng biktima, pati ang ex-boyfriend ng modelo. Ngunit ang paninira nila sa pagkatao ni Melissa ay hindi pinalampas ng defense team. Iniharap mismo nila si Melissa para sabihin na kung ano man ang nangyari noong gabi ng October 18 ay self-defense o ipinagtanggol niya lamang ang kanyang sarili. Sinabi niya na pagkatapos nilang mag-dinner ay nagkasundo silang maglaro ng card games. Pero pagkalipas lamang ng ilang minuto ay kumuha si Matthew ng alak. Siya ay uminom din pero nang sumapit na ang 11:00 ng gabi ay nagpaalam na si Melissa na matutulog dahil pagod na siya. Ngunit doon na di umano nagalit si Matthew. Ipinaliwanag niya na laging may dalang maliit na kutsilyo ang kanyang live-in partner at yun mismo ang ginagamit ni Matthew sa tuwing ito ay magagalit o madidismaya. Ibinahagi niya na hindi nito nagustuhan na siya ay magpapahinga na kaya inilabas nito ang kutsilyo. Sa pag-aakala na gagamitin ng lasing na si Matthew ang matalas na bagay na yun para saktan ng sarili, ay di umano'y inagaw niya ang kutsilyo. Nagawa niya itong makuha pero sinabi niya na ang lasing na si Matthew ay hinila at sinakal siya sa leeg. Kaya sa takot na yun na ang kanyang katapusan, maiyak-iyak niyang sinabi sa harap ng jury na wala na siyang ibang pagpipilian kundi saksakin ito ng mababaw sa likod para lamang makawala siya sa pananakal nito. Pagkatapos niyang saksakin si Matthew ay itinulak siya nito na naging dahilan kung bakit siya nag-blackout. Ang abogado ni Melissa ay sinabi na ang alcoholic na si Matthew bagamat laging inilalarawan ng mabait ay nag-iiba ang ugali sa tuwing nagkakaroon nito ng alak sa kanyang sistema. Ngunit ang prosekusyon ay hinamon naman ang mga paratang ni Melissa gamit ang mga sinabi niya noong in-interview siya ng mga investigador.
Sa kanyang salaysay ay binahagi nito na noong umaga ng October 18, nagising siya ng alas 4:30 ng madaling araw at agad siyang nagtrabaho hanggang alas 8 ng umaga. Panandalian siyang nag-break upang ilakad ang kanilang mga aso kasama si Matthew. Nang sila ay makauwi, sinabi nito na siya ay nag-ehersisyo habang naglilinis naman ng bahay ang kanyang live-in partner. Pagkatapos ay magkasama silang pumunta sa Home Depot at namili sa grocery store. Pagka-uwi ay nagluto si Matthew ng kanilang tanghalian. Kinahapunan ay nakita niya si Matthew na nag-send ng email at naglinis uli ito bago magluto ng kanilang dinner. Ayon kay Melissa, bago sila matulog, silang dalawa ay naglaro muna ng card games habang umiinom ng wine. Pero dahil sa siya ay naantok na, bandang alas 11 ng gabi ay mag-isa siyang tumulog, habang si Matthew naman ay naiwan na umiinom pa ng alak. Pagkagising niya noong alas 8 ng umaga ay di umano'y wala siyang napansing kakaiba sa kusina. Pero napasigaw na lamang siya nang makita si Matthew na nakasubsob at naliligo sa sarili nitong dugo sa labas ng kanilang bahay. Pero ang prosecutor ay tinawag na sinungaling si Melissa. At upang matigil na ito sa paggawa ng kwento ay ipinakita nila ang video na ito na nakuha noong 3:38 ng madaling araw kung saan makikita si Melissa na naglalakad patungo sa kanyang opisina. Ibig sabihin, ito ay nagsisinungaling na naman dahil siya ay hindi nag-blackout. Nang 3:52, si Matthew ay nahagip sa kamera na sinusundan ng galit na si Melissa. Ayon sa prosecutor, dyan pa lamang ay makikita mo na ang nasasakdal ang aggressor. Nang sumapit ang 4:01 na madaling araw, si Melissa ay umiiyak na tumakbo papalabas ng kusina. Ang mga investigador ay kinumpirma din na ito yung parehong oras kung kailan nahagip ng security camera ng kapitbahay ni Melissa ang sigawan ng dalawa. 7 minuto pagkatapos niyan, lumabas muli ito galing sa kusina. Kumarap sa pintuan at nakipag-usap sa hangin. Ayon sa prosecutor, sinaksak na nito si Matthew kaya sa anggulong ito ay makikita mo ang dugoang kamay ni Melissa. Ang kinuhang eksperto ng prosecutor ay nagpatunay na buhay pa si Matthew ng mga panahong yan at kung hindi talaga sinasadya ni Melissa ang kanyang ginawa, para sa eksperto ay hindi ito dapat magkaproblema na tumawag sa 911. Si Matthew, bagamat hinang-hinana dahil sa maraming dugo na nawala sa kanya, ay pinilit pa ring makalabas para makahingi ng tulong. Nagawa niyang mabuksan ang bintanang ito, pero sa kasamaang palad ay doon na siya namatay. Ayon sa prosecutor, nakita ni Melissa ang hirap ng kanyang live-in partner. Ngunit ni isang beses ay hindi ito nagtangkang tumawag sa 911 para humingi ng tulong. Sa closing argument, ang abogado ni Melissa ay nanindigan pa rin ito na self-defense ang nangyari at ang kanyang kliyente ang biktima. Ngunit kahit anong paliwanag at pag-iyak ni Melissa ay hindi niya nakumbinsi ang jury. Pagkalipas ng 7 oras na deliberasyon ay napatunayang guilty si Melissa sa kasong second-degree murder. Ang dating model na proud humarap sa kamera ay luhaang pinusasan palabas ng korte. Noong March 18, 2022, si Melissa ay balik korte para malaman ang hatol sa kanya. Bagamat siya ay hinatulan ng guilty ay ginawa pa rin ito ang lahat upang kaawaan siya ng judge para mapababa ang sentensya. Sa huli, ang hukom ay pinarusahan siyang makulong sa loob ng 2 dekada at kalahati. Kung siya ay merong magandang pag-uugali at record sa loob ng selda, si Melissa ay maaaring mag-apply ng parol at makalabas bago sumapit ang 50 niyang kaarawan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.